simulan na natin ang ating konsultasyon o diskusyon. Ano nga ba itong pagkirot-kirot ng balikat nyo na may mga pasyente ako, hindi na maitaas yung kanilang kamay eh. At ang testing ko dyan, pinapatingnan ko kung kaya nilang abutin yung bra nila sa likod eh. Hindi na nila maabot eh. Yan yung tinatawag nating frozen shoulder syndrome. Ano nga ba ang frozen shoulder syndrome? Maaari ba para maunawaan po ninyo, direct, isa-isahin nga natin yung mga litrato na pwede nating pag-usapan. Ayan no, numero una na, makikita nyo po dyan, hawak-hawak niya yung kanyang balikat. Marami sa ating ganyan eh. Ang ginagawa ninyo, iniikot-ikot ninyo dahil ang feeling po ninyo mababawasan yung parang ngalay. Kasi ang kirot nito, hindi mo masasabing on a level of 1 to 10. Alam niyo po ba yung level 1, konting kirot lang. Level 10, para ka ng manganganak. Ang kirot nito para nasa level 3 or 4 lang eh. Hindi naman grabe, pero dahil maghapon siya, at ilang araw na, minsan linggo pa, hindi mawala-wala kaya nakakairita. Eh ano nga ba ito? Bakit nagkakaganito? Sa picture number 2, tingnan natin, may scientific name po pala ang frozen shoulder syndrome or FSS. Direct, ang picture number 2 will show us, ayun, adhesive capsulitis. O, isa-isahin natin yung word na yun. Adhesive, ibig sabihin, nagdidikit. Naninikit-nikit siya. Pag sinabi nating capsulitis, may kapsula po kasi eh. Yung ating, balikat na sumasalupo nung ating braso, yung ulo ng ating braso, may kapsula sa pagitan yan eh. Nagkakaroon po yan ng parang mga scar tissue. Nagkakaroon yan ng inflammation o pamamaga. At kung dati ay maluwag siyang nakakagalaw-galaw, kapag meron kang adhesive capsulitis, ay mahirap na siya ngayong galawin ng buong ROM. Tandaan niyo po yung word na yun ha, patanggal na natin yan direct. Range of motion. Ayan, so hindi mo na siya kamukha dati kayang ikot-ikutin ng ganito, ang ikot mo konti-konti na lang. Hindi mo rin siya maitaas ng husto para abutin ang kisame dahil parang hanggang ganito ka na lamang. Ayan. So para mas makita ninyo ang close-up po ng balikat natin, nasa picture number 3 naman. Ayan, pakita natin direct ang adhesive capsulitis ng balikat natin. Ayan, nakikita nyo yung kulay pula na gumuguhit-guhit na yon. Yun yung inflammation. Yun yung namamaga. At kapag siya namaga, magkakaroon ngayon ng problema ng kirot. At dahil nga nagkaroon ng scarring o scar tissue, nagdidikit-dikit na po siya. Okay, so, ano nga ba ang dahilan nito? Pero, isang pasyente ang lumapit sa atin. Pero marami na ang ganyang kondisyon na lumalapit sa atin. At mamaya, makakausap natin siya para ipaliwanag paano siya nagsimulang nagkaroon ng ganitong problema, gano'n na katagal ba, at ano ang mga posibleng nagawa na niya to relieve yung problema niya. Ito nga yung chart niya eh. Direct yung chart nga po niya sa picture number 4. Ayan o. Kung makikita nyo, lilinawin nyo lang pong mabuti, nag-drawing pa nga ako eh. Eh ngayon, nabalik kayo sa klinika natin. Kailan lamang, hindi ba? Opo. Kailan ka huling bumalik sa klinika natin? Anong buwan? Ngayong December po. Bakit? Anong naramdaman mo ngayong December? Eh kasi po yung balikat ko po eh. Oh, kanan o kaliwa? Pagka nadadaganan ko po, masakit. Pag ikot ko sa kabila, ganun din po. Ano yan? Kanang balikat ba yan o kaliwang balikat? Kanan po. Yung kanan mo sumasakit. Sige nga, itaas mo yung kamay mo. Itaas mo nga na parang para kang nagtataas sa teacher. O ganyan, pag itinaas, sumasakit. Hindi po ngayon, pero pagka iikot ko po ng ganyan, masakit. Pag iniikot, masakit. Ayan. Opo. Eh kapag inaabot mo sa likod yung bra mo, abutin mo nga yung bra mo. Ay, hindi mo maabot sa ganyan yan. Sa ilalim mo padaanin.
Hindi ko bumaabot. Ayan, pag sa ilalim pinadaan, hindi, Masakit ano, po. Hindi bumaabot. hindi maabot. Ayun. So talagang frozen shoulder po. No, bakit nga ba nagkaroon ng ganito? Ito po. Inflammation ang culprit dito. Pamamaga. Inflammation. At maraming mga tao ang mayroong inflammation for many reason. Mamaya, isa-isahin ko ang mga posibleng dahilan ng inflammation. Hindi po yung akala ninyo na dahil kumain kayo ng laman loob, kumain kayo ng munggo, at nagkaroon kayo ng uric acid. Hindi po yan uric acid. Hindi rin po yan gout. No? Dahil kadalasan ng gout ay nangyayari dito sa hinlalaki o big toe, sa ating sakong, minsan sa ating mga daliri, ganun na rin sa ating siko, pero bihira sa ating shoulder. Yan. So, hindi po siya uric acid cause. Ano? Arthritis nga ba ito? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Halimbawa, may mga tao na sobra ang paggamit ng kanilang balikat. Pangalawa, may mga tao, ito common na common, nakikita ko, mga babae na yung bag nila, nauso kasi yung napakalalaking bag para makita yung brand, yung tatak. Tapos sa loob, may dala silang, martilyo. Meron silang 2 kilo siguro ng manok. Biro lang po, no? Pero yung mga kababaihan kung ano-ano pinaglalalagay sa bag nila, hindi naman kailangan gamitin, tapos binibit-bit nila. So, lagi na lamang po yung balikat nila nakababa, and it causes inflammation. Yung iba naman, may inaabot na napakataas, na napakabigat, at napepwersa rin yung balikat nila. So, that can also cause inflammation na nandito naman sa ating picture number 6 direct. Yan. So, kita nyo na ha. Ito yung normal. Sa baba, frozen. Para bang yung yung palabas sa pelikula. Frozen. Yung let it go, let it go. Yan. Walang toink. Ayun, nahuli yung tayo. Thank you guys. Ano kaya ang may papayo mo, Doc Butch o Rear Admiral, kay Ma'am Valeria? Yes, Doc Edwin, no? Ang unang-unang payo natin ay talagang dapat faithful siya. Faithful sa kanyang maintenance medication, sa kanyang gabot na pang-diabetes at pang-high blood kung meron man siya, no? Pangalawa ay laging magha-hydrate po tayo. Kasi yung ating muscles, minsan nababawasan din yan ng tubig. Lalo na kasi kapag mainit ang panahon at kapag tumatanda tayo, no, mas lalo tayo nag-dehydrate, no? Pangatlo, at tamang-tama, narinig ko kanina yung usapan ninyo, no? Taking antioxidants is actually helpful. Nakakatulong po ang pag-inom ng antioxidant dahil yung parte ng frozen shoulder ay pamamaga, may inflammation po sa inyong balikat. Alam ko po na kayo ay nagpa-practice din or nag-encourage ng acupuncture. May role po ba ito dito sa kondisyon ni Nanay Valeria at paano makakatulong po ito? Yes, no, meron tayo acupuncture para sa frozen shoulder, para din sa bicipital tendonitis, no, at para sa muscle dito po sa balikat natin. Ito ay accepted na ng the World Health Organization, ng WHO, na ang acupuncture ay nakakatulong sa pag-therapy, no, or pagbalik sa paggalaw o kaya normal range of motion ng inyong balikat.